Ang akala nila, sa pagtatakwil nila sa akin, sila ang nanalo. Nakatayo ako ngayon sa labas ng napakalaking itim na gate, pinagmamasdan ang mansyon kung saan ako isinilang at lumaki. Mula rito sa dilim, dinig na dinig ko ang malalakas at mayayabang na halakhakan mula sa loob. Ang aking ina. Ang aking kuya. Nagbubuhos sila ng mamahaling tiyampag, nagdiriwang sa kanilang tagumpay. Ang tagumpay na sa wakas, tuluyan na nila akong naalis sa kanilang perpektong mundo. Akala nila ang pagpili ko sa pag-ibig kaysa sa pera ang katapusan ko. Akala nila habang buhay na akong maghihirap sa isang sulok, nagsisisi sa aking desisyon. Ang hindi nila alam, ang hawak ko sa aking kamay ngayon ay hindi isang puting bandila ng pagsuko. Hindi ito isang liham na humihingi ng kanilang awa. Ang hawak ko ay isang makapal na sobre na naglalaman ng kanilang sentensya. Isang legal na dokumento na nagsasabing ang bahay na pinagdiriwangan nila ang palasyo na pundasyon ng kanilang kayabangan ay hindi na kanila. Pag-aari ko na ito. At ang gabing ito, ang selebrasyon nila, ang huling gabi na matutulog sila sa ilalim ng bubong na ito. Dahil ang pagtatakwil nila sa akin ay hindi naging katapusan ng aking kwento. Ito pala ang naging simula ng kanilang bangungot. Ako si Isabella. Sa mata ng marami, ang buhay ko ay isang fairy tale. Biniyayaan ako ng gandang madalas laman ng mga papuri, mahaba at itim na buhok, mga matang tila laging may bituin at balat na alagang-alaga. Ako ang nag-iisang anak na babae ng makapangyarihang pamilya de Villa. Ang buhay namin ay umiikot sa yaman at reputasyon. Ang aking ina, si Senora Elvira, ay nabubuhay para sa atensyon ng alta sosyedad. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang sasabihin ng ibang tao. Ang bawat kilos niya, bawat salita, ay kalkulado para mapanatili ang imahe ng aming pamilya. Ang kuya ko namang si Miguel, bilang panganay na lalaki, ay lumaking may kutsarang ginto sa bibig at isang korona ng kayabangan sa ulo. Para sa kanya, ang mga taong walang pera ay basura. At ako ang kanilang prinsesa. Ang kanilang pinakamagandang palamuti. Hindi ako anak sa paningin nila, kundi isang asset. Isang magandang mukha at pangalan na kailangang maikasal sa isang pamilyang mas makapangyarihan pa sa amin para mas lumawak ang aming imperyo. Isabella, ang ganda mo ang pinakamalaki mong puhunan. Huwag na huwag mong babaratin, yan ang laging paalala ni Mommy. Ang tanging nagbibigay sa akin ng hininga sa nakakasakal na karangyaan na iyon ay si Itay. Siya ang utak sa likod ng aming yaman, isang international businessman na mas madalas nasa biyahe kaysa sa bahay. Pero sa bawat tawag niya, ramdam ko ang tunay na pagmamahal. Hindi niya ako tinatanong kung anong damit ang suot ko sa party, tinatanong niya kung masaya ba ako. Anak, ang pera, nawawala. Ang posisyon, lumilipas. Pero ang tunay na kaligayahan, yan ang kayamanang hindi mananakaw sa'yo. Hanapin mo yan, lagi niyang bilin. Si Itay lang ang nakakita sa tunay na ako. Siya lang ang kumilala sa pusong nagtatago sa likod ng magandang mukha. Ang hindi ko alam, ang payo niyang iyon ang magiging gatilyo para sumabog ang isang bomba na wawasak sa peking perpektong pamilya namin. At ang bombang iyon ay dumating sa anyo ng pag-ibig. Ang pangalan niya ay Leo. Hindi ko siya nakilala sa isang ballroom o sa isang golf course. Nakita ko siya sa isang maliit na art exhibit sa isang eskinita sa Maynila, basang-basa ng pawis, habang ibinibida ang kanyang mga obra. Isa siyang pintor. Isang alagad ng sining na ang tanging yaman ay ang kanyang talento at ang pangarap sa kanyang mga mata. Nahulog ako sa kanyang mga gawa at nang magkausap kami, tuluyan akong nahulog sa kanya. May kakaiba kay Leo. Kapag tinitingnan niya ako, hindi niya nakikita ang Isabella de Villa. Nakikita niya lang si Isa. Ang babaeng mahilig sa maalat na popcorn, ang babaeng umiiyak sa mga pelikula, ang babaeng nangangarap ng simpleng buhay. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong minahal ako para sa kung sino ako. Dala ng tapang na bigay ng pag-ibig, ipinakilala ko siya sa aking pamilya. Iyon ang gabi kung kailan ko unang nakita ang tunay na kulay ng mga taong kasama ko sa bahay. Pagpasok ni Leo sa aming mansyon, para siyang isang ibon na napadpad sa hawla ng mga buitre. Ang ngiti ni Mommy ay kasing peke ng perlas sa kanyang liig. Ang pagtingin ni Kuya Miguel kay Leo, mula sa luma pero malinis nitong sapatos hanggang sa buhok niyang medyo mahaba, ay puno ng panghusga.
So, painter ka pala, sabi ni Mommy habang nasa hapagkainan, ang boses niya ay tumutulo sa sarkasmo. May pera ba dyan? Nakakabuhay naman po, tita. Higit sa lahat, masaya po ako sa ginagawa ko, magalang na sagot ni Leo. Humalakhak si Kuya Miguel. Masaya? Ang kaligayahan ba nabibili ng bigas? O pambayad ng kuryente? Huwag mong idamay ang kapatid ko sa kahirapan mo. Miguel. Saway ko. Ang buong gabi ay isang interogasyon. Tungkol sa pamilya ni Leo. Saan siya nag-aral? Magkano ang kinikita niya sa isang buwan? Bawat sagot niya ay sinalubong ng panunuya. Pag-alis ni Leo, sumabog ang aking ina. Ano ka ba, Isabella? Pinapahiya mo ako. Sa lahat ng lalaking mayaman at makapangyarihan na naghahabol sa'yo, sa isang hampas lupa ka lang babagsak. Anong utang na loob meron ka sa amin para suklian mo kami ng ganitong kahihiyan? Mahal ko siya, Mommy. At hindi sukatan ang pera sa pagkatao niya. Sigaw ko pabalik, nangingilid na ang luha. Pag-ibig. Ang pag-ibig ay para sa mga mahihirap na walang ibang pag-asa. Tayo, may reputasyon tayong inaalagaan. Nasa Africa si Itay noon para sa isang mining project. Mahirap ang komunikasyon. Sa isang maikling tawag, naikwento ko ang lahat. Ang tanging sinabi niya, anak, ang puso, hindi nagkakamali. Sundin mo iyan, anuman ang mangyari. Magpakatatag ka. Ang mga salitang iyon ang naging kalasag ko. Dahil mula sa gabing iyon, nagsimula ang isang digmaang hindi ko inaasahan, sa loob mismo ng aking tahanan. Naging kampo ng kaaway ang sarili kong pamamahay. Ang aking ina at kapatid, ginamit ang lahat ng kanilang armas para sirain kami ni Leo. Nagsimula sa mga pailalim na paninira. Kapag may mga bisita, sinasadya nilang ipahiya si Leo. Minsan, sa isang garden party, aksidenteng itinulak ni Miguel ang isang waiter na may dalang tray ng putik at tumilapon ito lahat sa damit ni Leo. Nako, sorry per. Pasensya na, sanay ka naman siguro sa dumi, di ba? Sabi pa niya na nagtawanan ang mga kaibigan niyang mayayabang. Sinimulan din nila ang psikolohikal na gyera sa akin. Nakita ko si Anton kanina, ang anak ni Don Ricardo. Nagdown na siya sa isang bagong kondo sa BGC. Ikaw, yung boyfriend mo, ano? Nagdown na ba sa isang kaha ng pintura? Laging parinig ni Mommy. Lihim niyang binubura ang numero ni Leo sa telepono ko. Minsan, magugulat na lang ako na may nakaschedule pala akong surprise date kasama ang isang binatang hindi ko kilala na inayos niya. Pero ang pinakamasakit ay nang gamitin na nila ang pera. Biglang hinigpitan ang allowance ko. Ang credit card ko ay bigla na lang kinansela. Kung gusto mong lumabas kasama ang pintor na yan, magtrabaho ka. O mas maganda, siya ang pagtrabahuhin mo. Para malaman mo kung may ibubuga ba talaga siya, sabi ni Mommy habang nagbibilang ng pera sa harap ko. Isang gabi, habang kumakain kami ni Leo sa isang murang karinderya, napansin kong butas ang sapatos niya. Gusto ko siyang ibili ng bago, pero kahit sa sarili ko, wala akong maibigay. Umuwi ako ng bahay na umiiyak. Ano bang kasalanan ko? Ang magmahal ba ay isang krimen? Sinubukan kong tawagan si Itay pero hindi ko na talaga siya makontak. Sabi ni Mommy, nasa isang remote na lugar daw at walang signal. Nag-aalala ako, pero mas nangingibabaw ang sakit na nararamdaman ko. Ang pamilyang dapat ay kanlungan ko, sila pa ang nagbibigay sa akin ng bagyo. Alam kong kailangan kong mamili. Ang buhay na puno ng ginto pero walang pag-ibig, o ang buhay na puno ng pag-ibig pero walang ginto. At handa na akong gawin ang aking desisyon. Dumating ang sukdulan. Isang gabi, sa aming maliit na apartment na inuupahan ni Leo, habang pinaghahatyan namin ang isang mangkok ng instant noodles, dahil iyon lang ang kaya ng budget, lumuhod siya. Ang singsing na inilabas niya ay hindi galing sa Tiffany's. Ito ay isang simpleng singsing na yari sa pinulidong kahoy, na siya mismo ang gumawa. Isa, sabi niya, ang boses ay basag. Alam kong wala akong maipagmamalaki. Itong mga kamay lang na to ang puhunan ko. Pero ipinapangako ko, ang mga kamay na to ang magtatrabaho para sa'yo, aalalay sa'yo, at yayakap sa'yo habang buhay. Pakasalan mo ako. Sa gitna ng amoy ng noodles at ng tunog ng tumutulong gripo sa aming lababo, umiyak ako at sumagot ng, iyon ang pinakamayamang sandali ng buhay ko.
Ngunit ang kaligayahang iyon ang naging mitsa ng huling pagsabog. Nang ibalita ko ang aming engagement, ang reaksyon nila ay mas malala pa sa inaasahan ko. Para akong nag-anunsyo ng aking sariling kamatayan. Hindi ako papayag. Halos mabasag ang eardrums ko sa sigaw ni Mommy. Habang buhay ako, hindi ka maikakasal sa pulubing iyan. Sisirain mo ang pangalan ng pamilya de Villa. Si Kuya Miguel ay tumayo at lumapit sa akin. Ang tingin niya ay puno ng pagkasuklam. Ang tanga mo, Isabella. Ang tanga-tanga mo. Ipagpapalit mo ang lahat ng ito para sa isang buhay na isang kahig, isang tuka. Gising. Doon na nila ibinagsak ang kanilang ultimatum. Mamili ka, sabi ni Mommy, ang boses ay malamig na parang yelo. Itong pamilya. Itong buhay. Ang karangyaan. Oo siya. Tiningnan ko silang dalawa. Wala akong nakitang bahid ng pag-aalala para sa akin. Ang nakita ko lang ay galit para sa kanilang nasirang mga plano. Sa sandaling iyon, alam ko na ang sagot. Pinipili ko siya, sabi ko ng buo at matatag. Pinipili ko si Leo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala. At pagkatapos ang hatol. Kung ganoon, sabi ni Kuya Miguel, mula ngayon, isa ka ng estranghero sa bahay na ito. Huwag ka nang magpapakita pa. Itinatakwil ka na namin, dugtong ni Mommy, bago tumalikod at hindi na ako muling tiningnan. Tinotoo nila ang bawat salita. Kinabukasan, pinalitan na nila ang lahat ng susi. Tinawagan ko ang mga katulong pero bawal na raw akong kausapin. Lahat ng account ko sa bangko, frozen. Isang text message lang ang natanggap ko mula kay Miguel, good luck sa bago mong buhay sa basurahan. Kinalimutan ka na namin. Nagpakasal kami ni Leo sa huwes. Ang mga kaibigan namin ang naging saksi, pamilya at lahat-lahat na. Nagsimula kami sa isang maliit na kwarto sa isang apartment building sa Quezon City. Ako, nasanay sa aircon, natuto sa init ng electric fan. Natutong maglabas sa kamay, mag-budget ng bawat piso. Nagtrabaho ako bilang isang freelance writer. Si Leo, tumanggap ng lahat ng racket, mula sa pagpipinta ng pader hanggang sa paggawa ng mga logo, para lang may maiuwi kaming pagkain. Mahirap. May mga gabi na umiiyak ako sa pagod at pangungulila. Pero sa tuwing yayakapin ako ni Leo at ibubulong niyang, kaya natin to, mahal. Tayong dalawa, nabubura ang lahat ng pagod. Masaya kami. Sa aming maliit na mundo, kami ang hari at reyna. At ang kaligayahang iyon, hindi kayang bilhin ng lahat ng pera ng aking pamilya. 1 taon at kalahati ang lumipas. Ang buhay ay nagsimulang gumaan. Ang mga painting ni Leo ay napansin ng isang gallery owner. Ako naman ay naging isang full-time social media manager. Nakalipat kami sa isang bahagyang mas malaking apartment. Unti-unti naming binubuo ang aming mga pangarap. Isang maulan na hapon, habang abala ako sa harap ng laptop, isang tawag mula sa isang unknown number ang gumambala sa akin. Isang formal na boses ang narinig ko. Good afternoon, am I speaking with Miss Isabella de Villarreyes? Yes, this is she. Ma'am, I am Attorney Sandoval, the legal counsel of the De Villa estate. I have some difficult news. Your father, Mr. Antonio de Villa, suffered a massive heart attack in Johannesburg. He didn't make it. I'm so sorry, ma'am. Binitawan ko ang telepono. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Si Itay. Wala na. Ang aking kakampi. Ang aking huling pag-asa. Nawala na. Napasigaw ako at napahagulgol sa sahig. Ang sakit ay tila pumupunit sa aking dibdib. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot. Sa burol, ang aking ina at kuya ay kumilos na parang mga artista. Umiiyak sa harap ng mga bisita, pero kapag walang nakatingin, ang mga mata nila ay malamig at kalkulado. Tiningnan nila ako at si Leo na parang isang dumi sa kanilang magarbong seremonya. Ang nasa isip lang nila ay isa, ang mana. Dumating ang araw ng pagbasa ng testamento. Sa malamig na conference room ng opisina ni Attorney Sandoval, naroon kaming lahat. Sinimulang basahin ng abogado ang dokumento. Ang mansyon sa Forbes Park, ang mga negosyo sa Pilipinas, na sa papel ay mukhang malaki pero sa katotohanan ay baon na sa utang, lahat ay mapupunta kay Elvira at Miguel de Villa.
Nakita ko ang ngiting tagumpay sa kanilang mga labi. And for his daughter, Isabella, patuloy ng abogado, whom he loved dearly, he leaves the amount of 500,000 pesos. 500,000. Isang insulto. Isang patunay na kahit sa huli, talunan ako sa kanilang paningin. Narinig ko ang mahinang tawa ni Miguel. Pang down payment sa motor, bulong niya. Pero bago pa man sila makapagdiwang ng tuluyan, bumukas ang pinto. Isang matangkad na British na lalaki ang pumasok. My apologies for the delay. I am Alistair Finch, Mr. De Villa's international solicitor. Kumunot ang noo ni Mommy. And who are you? Diretso siyang tumingin sa akin. Miss Isabella. Your father had a second, more substantial will. For years, he foresaw this eventuality. He knew of the greed surrounding him. And so, he made a plan to protect what truly mattered to him. Inilapag ni Mr. Finch ang isang napakakapal na leather-bound na folder sa mesa. Over the last 5 years, your father systematically liquidated his non-performing local assets and reinvested everything into a blind trust registered in Zurich. This trust holds his entire international portfolio, commercial buildings in London, chain of boutique hotels in Singapore, his tech stocks in Silicon Valley, and his art collection, which is valued at over $50 million. The sole, irrevocable beneficiary of this trust is you. Hindi ako makahinga. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Inabutan ako ni Mr. Finch ng isang sulat. Ang pamilyar na sulat kamay ni Itay. Aking prinsesa. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa sakit na idinulot ng aking plano. Ngunit ito lang ang paraan para malaman ko ang katotohanan. Kailangan kong itulak ka palayo para makita kung sino ang sasalo sa iyo. At hindi mo ako binigo. Pinili mo ang pag-ibig, ang katotohanan. Ipinagmamalaki kita. Ang iniwan ko sa kanila ay isang hungkag na kaharian. Isang pangalan na walang laman. Pero sa'yo, anak, iniwan ko ang tunay na bunga ng aking mga pagod at sakripisyo. Gamitin mo ito para bumuo ng isang buhay na masaya at malaya. Iyan ang tanging hiling ko. Mahal na mahal kita, palagi. Itay. Nang iangat ko ang aking mga matang puno ng luha, sinalubong ako ng mga mukha ng aking ina at kapatid. Ang kanilang pagtataka ay naging gulat, ang gulat ay naging pagtanggi, at ang pagtanggi ay naging purong, walang halong sindak. Ang itinapon nilang prinsesa ay hindi lang nakaligtas. Lihim pala siyang kinoronahan ng hari bilang isang reyna. Habang ako, Silio, at isang grupo ng mga pinakamahuhusay na abogado ay dahan-dahang inaalam ang lawak ng imperyong ipinamana sa akin ni Itay, ang aking ina at kuya ay sinimulang lunukin ang kanilang mapait na kapalaran. Ang mga utang ay nagsimulang maningil. Ang mga bangko ay tumatawag araw-araw. Ang mansyon, na akala nila ay simbolo ng kanilang kapangyarihan, ay naging simbolo ng kanilang pagbagsak. Napilitan si Miguel na ibenta ang kanyang mga mamahaling relo. Si Mommy hindi na iniimbitahan sa mga party. Ang kanilang mundo gumuho. At tulad ng inaasahan, isang araw, lumitaw sila sa labas ng aming apartment. Ang dating taas noon nilang tindig ay kuba na. Ang kanilang mga damit, kahit mamahalin pa, ay mukhang luma dahil sa desperasyon sa kanilang mga mukha. Isabella, anak, pilit ng ngiti ni Mommy. Nabalitaan namin may konti kang nakuha. Pamilya pa rin tayo. Dugo pa rin natin ang nananalaytay sa isa't isa. Tulungan mo naman kami. Pautang lang. Kahit magkano lang, isa, dugtong ni Miguel, hindi makatingin sa mga mata ko. Pang-ahon lang. Kapag nakarecover kami, bibigyan ka namin ang posisyon sa kumpanya. Kahit tagatimpla ka lang ng kape ko, para lang may kita ka. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, ang tingin pa rin nila sa akin ay mababa. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng natitira kong awa. Ngumiti ako. Isang kalmado at malamig na ngiti. CJ, mag-usap tayo. Bukas ng hapon. Doon sa bahay. Kinabukasan, pagdating ko sa mansyon, nauna na sila. Nakaupo sa mga antigong sofa na para bang pag-aari pa rin nila ang mundo. So, ano na, isa? Naisip mo na ba? Magpapahiram ka ba? Tanong ni Miguel, may bahid pa rin ang pagkainip sa boses. Dahan-dahan akong naglakad palibot sa sala,
hinahaplos ang mga pamilyar na bagay. Alam nyo, nagtataka ako. Hindi niyo ba naisip kung paano kayo bumagsak ng ganito kabilis? Ang lahat ng utang ninyo sa iba't ibang bangko bigla na lang napunta sa iisang korporasyon. Isang misteryosong foreign investment firm ang bumili ng lahat ng iyon. Tumingin ako sa kanilang mga naguguluhang mukha. Ang korporasyong iyon ay pag-aari ko. Para akong nagbuhos ng isang balding na gielong tubig sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Mommy. Si Miguel ay napatayo. Sinungaling. Impossible. Isa ka lang hamak na. Hamak na ano, kuya? Putol ko sa kanya, ang boses ko ay matatag at walang kaba. Isang hamak na babaeng tinakwil ninyo. Pero isa na ring bilyonarya ngayon. Inilabas ko mula sa aking leather portfolio ang mga dokumento. Inilapag ko ito ng dahan-dahan sa ibabaw ng glass table sa harap nila. Ang notice of foreclosure. Ang notice of eviction. For months, you have been technically paying rent to me. Or at least, you were supposed to since you have defaulted on all your payments to my company. I am now exercising my illegal right to seize the primary collateral. Itinuro ko ang buong paligid. Ang bahay na ito. Ang lupang ito. Bawat isang piraso ng muebles na inuupuan ninyo ay sa akin na. Tumingin ako sa orasan sa aking pulso. The eviction notice gives you 24 hours to vacate my property. Isang araw. Pagkatapos niyan, ipapapadlock ko na ang mga gate at itatapon ang lahat ng maiiwan ninyo. Ang mukha ni Mommy ay nag-iba-iba ng kulay, mula putla, naging pula, hanggang sa naging kulay abo. Si Miguel ay napaupo, ang bibig ay nakabukas pero walang salitang lumalabas. Ang kayabangan sa kanilang mga mata ay napalitan ng purong, hindi maipintang takot. Iyon. Iyon ang ganti. Hindi sigaw. Hindi sampal. Kundi ang bigat ng katotohanan na dumurog sa kanila sa isang iglap. Ang prinsesang itinapon nila sa putikan ay bumalik, hindi para humingi ng tulong, kundi para bawiin ang buong kaharian. Ang huling imahe na natatandaan ko sa kanila ay ang paglabas nila sa gate, hila-hila ang iilang maleta, habang ang mga bagong security guard ko ay isinasara ang mabigat na tarangkahan. Wala akong naramdamang tuwa o galit. Ang naramdaman ko lang ay pagtatapos. Isang kabanata ng buhay ko na sa wakas ay naisara na. Narinig ko na lang sa mga balita na tuluyan silang nawala sa sirkulasyon. Nakatira na raw sa isang maliit na inuupahang bahay sa probinsya, namumuhay ng simple, ang buhay na dati nilang kinamumuhian at ipinagkait sa akin. Ako. Ibinenta ko ang mansyon at lahat ng laman nito. Masyadong mabigat ang mga alaala. Ginamit namin ni Leo ang pera para magtayo ng isang maganda, ngunit simpleng bahay na may malaking garden at isang art studio na pangarap niya. Itinatag ko ang Antonio de Villa Foundation for the Arts bilang parangal kay Itay. Nagbibigay kami ng scholarships at grants sa mga mahihirap ngunit talentadong mga Pilipinong artist para maabot nila ang kanilang mga pangarap. Minsan, kapag nakaupo ako sa aming hardin, habang pinapanood si Leo na magpinta, naiisip ko ang lahat. Ang landas na tinahak ko ay puno ng luha at sakit. Ngunit sa dulo nito, natagpuan ko ang lahat ng bagay na mahalaga. Tunay na pag-ibig, sariling lakas, at kapayapaan. Ang pinakamabisang ganti pala ay hindi ang pagbagsak ng iyong mga kaaway. Ito ay ang iyong pagbangon. Ang pagbuo ng isang buhay na napakaganda at napakasaya, na sa tuwing maaalala ka nila, maaalala rin nila ang lahat ng kanilang sinayang. At iyon ang karma na habang buhay nilang papasanin.